Wala sa pamilyang ito magbabago! Comfort woman, pinag-iaya nila kami, pinagpalibaligtan. Bugbog na bugbog kami pati dito. Hindi lang namin ipagkakapantay. Sinira mo ang lahat! Sinira mo ang buhay ko! Sabihin mo na ang lahat ang gusto mo sabihin pang gusto, pero hindi ako pababa sa kinatatagan. Tayo mga Pilipino, nagdiwa ng damdamin at kawan. Dekada 60, sa likod ng mga kabuluhan at kilos protesta, ay umusbong ang bagong anyo ng pelikulang Pilipino. Taong 1975, nang ilunsad ang Metropolitan Film Festival sa pamumuno ng dating First Lady Imelda Marcos. Layunin nito payabuin ang sining at kultura ng bansa sa pamamagitan ng paggawa ng pelikula. Sakop ng tao ng festival na ito ang mga lungsod at munisipalidad sa ilalim ng bagong tatag ng Metro Manila. At simula noong 1977, nakilala ito bilang Metro Manila Film Festival. Inilipat ang pangangasiwa sa chairman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kabilang sa mga namuno sa tao ng MMFF ay sina Ismael Matay Jr., Jose Lina, Jejo Marbina, Elfren Cruz, Ignacio Buñe, Prospero Oreta, Benjamin Avalos, Bayani Fernando, Oscar Inocentes, Francis Tolentino at Danilo Lier, na kasalukuyang chairman ng MMDA at MMFF. Naging tanghala ng mga critically acclaimed films ang MMFF. Noong 70s, karamihan sa mga pelikulang kalahok ay hangaw sa mga pangyayaring sumasailalim sa political unrest sa ilalim ng martial law. Ang diligid mo ng hamon ang uhaw ng lupa na pinagbidahan ni na former President Joseph ang pamilyang Pilipino na makapagpalit tuwing sasapit ang panahon ng Kapaskuhan. But just Ano na ba sa'yo, problema? nandyan pa rin ang mga pelikula that push the boundaries of filmmaking. Tulad ng Wala si Vice sa labas? Wala pa? At Muro Ami. Bakit natin nahabulin ang Pasko? E kapag naabot nyo naman ang inyong kota, kayo mismo mag-uuwi ng Pasko sa bawat pamilya nyo. Sa pagdating ng bagong milenyo, higit pang pinatunayan ng filmmakers na masigla pa rin ng local film industry. Ang iba't ibang genre ng pelikula na sumasailalim sa makabagong Pilipino ay patuloy na nagbibigay alin sa mga manonood at naglalarawan ng husay ng mga Pilipino sa paggawa ng pelikula. Maging ang paglahok ng mga independent filmmakers ay hudyat ng patuloy na pagyabong ng MMFF. Mga dekadang lumipas, mga pelikulang walang kupas, mga pelikula na pagsubok, Gusto ko lumipat dito tayo. pag-ibig, Sabihin ko. kaligayahan, at tagumpay. Content mo na kayo dito. Wala. Ito ang makulay na taigtig ng Metro Manila Film Festival. Ladies and gentlemen, the chairman of the Metropolitan Manila Development Authority and MMFF, the Honorable Danilo Lim. To present the Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award, please welcome AJ Mulak and 2017 MMFF Best Supporting Actress Jasmine Sa Cultural Award ay unang ibinigay noong 1990 para sa pelikulang Andrea, Paano Ba Ang Maging Isang Ina? The Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award goes to Ako na yung nanalo. Mindanao! Presenting the award from MMFF Exicom, Mr. Noel Ferrer and Film Development. Salamat po sa karangalan nito.
Ang Pelikula Mindanao, hindi lang po siya tungkol sa mga kapatid natin sa Mindanao, sa Muslim, mga Muslim, kundi ito ay kwento po natin mga Pilipino para po sa atin ito, para sa ating mga Kristiyano at para sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Sino ba sa atin ang makakakalimot sa nag-iisang daking? Throughout his career, Fernando Po Jr. simply FPJ has set the benchmark in filmmaking excellence while entertaining a wide range of audiences at the same time. At para sa taong ito, narito ang mga nominado para sa Fernando Po Jr. Memorial Award. Triple Trombol, Bulika Bambol, Mindanao, Sunod, Best thrill lang. And the Fernando Po Jr. Memorial Award goes to Mindanao. presenting the award is a member of the We roll out the red carpet to welcome the stars on the 45th Metro Manila Film Festival. Just as expected, they came in their most glamorous, Instagrammable looks. In fact, two of them caught the attention of our friends from Scratch It, and they will each receive 20,000 pesos in cash. And the Scratch It male and female lucky stars of the night are Miss Carmina Villaruel and Mr. Agabula. presenting the awards are Scratch It SGMA Sales Coordinator, Mr. Ran Cabanilla, Scratch It NCR Regional Head, Mr. Dino Comiendo, and PCSL General Manager, Ms. Corina Gorma. Hall of Fame awardees. Pero bago namin ipakilala ang mga awardees, let me just say that Bella and I are very, very honored to present these awards. It is indeed a once-in-a-lifetime chance. Kaya Bella, let's do this right. Okay, gagalingan ko. Joining us to hand the Hall of Fame awards is once again MMDA Chairman Mr. Danny Lim together with Secretary Delen Lorenzano.
Metro Manila Film Festival 2019 is presented by Front Row, Scratch It, Cebuana Nuyen, Phoenix, Super LPG, together with Grand Video Game. From one group of film icon honorees, we move on to another set of industry stalwarts na talaga namang hindi mapapantayan ang kanilang kontribusyon in filmmaking at lalong-lalo na sa MMFF. Maging sa harap o sa likod man ng kamera, binigyan nila ng kahulugan ang isang tunay na alagad ng pelikulang Pilipino. At yan ay ang pagiging makapilipino at ang pagiging makatao. Ladies and gentlemen, let's take a look at some of the highlights of their achievements that made them the undeniable stalwarts of MMFF. Maria Azucena Vera Perez Maceda, ang kaisa-isang manay-itch ng industriya ng Pilipinas Rodrigo, ang puso ng Metro Manila Film Festival, the multi-awarded TV and movie personal Lumbera, ang pambansang alagad ng sining para sa panitikan, President Joseph Ejercito Estrada, ang kampyon ng masa. He fathered the MMFF in 1974 by urging former First Lady Imelda Marcos to sign a charter that would institutionalize the annual film festival. Ladies and gentlemen, the Metro Manila Film Festival stalwarts, Miss Marichu Vera Perez Maceda, Miss Bruce Axel Roa Rodrigo, Dr. Bienvenido Lumbera, and former President Joseph Ejercito Estrada. Accepting the award on behalf of President Joseph Estrada is Senator Jigoy Estrada.